Ano ang ginawa ni Isko pagkatapos? Kinalaban niya si dating Pangulong Erap, di ba? Welcome back sa aking YouTube channel. Para sa mga first time mo panonood, please click mo na yung Dennis TV. Anyway guys, wala na ba ito, libre lang? Tulong mo na lang din sa kapwa mo. Alright, thank you very much po. So, kumusta po sa mga Iskonians? At kahit sa mga hindi Iskonians na patuloy na sumusuporta kay Yorme. At maraming salamat po sa pagsuporta nyo sa aking channel na palaki ng palaki. So, ang topic natin ngayon for today's video, mainit guys, mainit ang ating pag-uusapan na kung saan ang reyna ng intriga o ng marites, itong si Christopher Min, ay binabanatan itong ating Yorme Isko Moreno, di ba? Kasi ang sabi niya na wala daw na utang na loob itong si Yorme kay Hani Lacuna. At hindi lang yan, sabi niya, maging kay dating Pangulong Erap Estrada. So, ayan guys, titignan natin na tapos magre-react tayo sa kanyang mga sasabihin. Alright? So, narito guys, panoorin muna natin siya. Di ba ang utang na loob, yun ang lagi inuukil-kil ng mga Manileño na pinakamahirap na laban ito ni Yorme Isko Moreno. Dahil ang tatay ng mayor ngayon na si Mayor Hani Lacuna ang nagbukas ng pintuan ng politika kay Yorme Isko. Huwag na po tayong lumayo. Naalala nyo po, eto totoo to dahil involved ako dito. So, sagutin muna natin guys yung sinasabi niya na itong si Yorme daw ay si Danny Lacuna daw ang nagbukas ng pinto sa kanyang politika. Pero ang totoo niyan guys, hindi totoo yan. Kasi itong si Yorme tsaka itong si Danny Lacuna, hindi yan magkapartido. Magkalaban sila actually sa partido. Ngayon itong si Danny Lacuna, dahil siyempre, mas may edad siya, veterano na sa politika, nakitaan nga ng galing itong si Yorme at may kapupuntahan pa. Inamin naman ni Yorme yan guys, hindi yan naman kaila. Kaya ang sabi daw sa kanya mismo ni Danny Lacuna, bata, mag-aral ka. Diba? Tapusin mo yung pag-aaral mo para makasabay ka sa pagiging konsehal mo. Kasi medyo bata pa lang guys. Imagine mo, nasa 20 pa lang yata dyan guys. Kung hindi ako nagkakamali nang pumasok si Yorme sa mundo ng politiko. So, linawin lang natin guys, hindi totoo yun. Magkalaban sila. So, tuloy natin guys. Noon pong gawin siyang running mate ni dating Pangulong Joseph Estrada, di ba nanalo ang kanilang team, vice mayor siya, di ba? Ano ang ginawa ni Isko pagkatapos? Kinalaban niya si dating Pangulong Erap, di ba? Siya ang tumakbong mayor, magkalaban sila. Ang sabi ko sa kanya, no, magkita kami dito sa TV5, mag-guest siya noon sa isang political show. Ang sabi ko sa kanya, huwag na yung utang na loob. Kasi alam ko naman hindi mo yun bibigyan ng pagpapahalaga. Yung kapag nasa entablado ka naman sana, sa edad na lang, medyo pagtaasan ka naman sana ng balahibo kapag umaakyat ka sa entablado. Sa edad na lang. Dahil alam mo naman kung ano nagawa sa'yo ni dating Pangulong Joseph Estrada. At eto pa, sabi ko, nung nanalo na siya, bumalik uli siya dito sa TV5. So yun guys, sagutin muna natin na kung saan, di ba? Sabi niya, nakatulong daw si Erap sa kanya. At ang sabi niya na sana pag matanda na, parang ginagano niya, di ba? Matuto ka ng mga tumanaw ng utang na loob, di ba? Pero ang totoo niyan guys, di ba? Hindi naman porket matanda na yung tao, di ba? Kung taluwas naman na sa gusto mong mangyari, di ba? Na iba yung nangyayari kasi sa gusto mong mangyari at hindi nakapakanan ng taong bayan. Natural guys, natural papalag itong si Yorme. So alam naman niyo guys na vlog natin yan yung kanyang prinsipyo, di ba? Na kapag hindi na naaayon sa taong bayan ay talagang kumakalas na siya. At sinabi niya mismo, di ba? Itong si Yorme na talagang aawayin niya kapag tao na ang pinag-uusapan. At saka siyempre, di ba?
ang taong bayan ang nagsasabi sa kanya bumalik ka na. Di ba? Yun ang sinasabi niya, guys. Yung bumalik ka na, yun ang sinasabi ng mga taong bayan. Kaya nga itong si Yorme, bumabalik ngayon dahil nga sa hiling ng taong bayan. Dahil sa dami ng reklamo na parang napabayaan ng Maynila dito kay Han Lacuna, di ba? At ang tanong dito, itong si Erap, di ba? Ano bang nagawa ni Erap nung panahon niya mayor siya? Dito guys, nandito na ako nung panahon ni Erap, binoto ko yan actually. Isko Erap, binoto ko yan, guys. Pero yun na nga, nung panahon ni Erap, kahit dun sa City Hall, kung sino man sa iyo na nakakaalala, di ba? Doon sa may Andres Bonifacio na monumento, di ba? Kung saan nakaapak ng box itong si Yorme. Yung paligid doon, guys, mula dito sa kalsada papuntang SM Manila, puro tindahan yan, napakagulo, napakadumi. Napakadumi, guys, ng malapit sa City Hall na yon. Ano lang yan, walking distance lang sa City Hall. Napakadumi, napakagulo. Talagang hindi mo halos makita yung City Hall. Tsaka wala kang halos madaanan sa dami ng nagtitinda. Hindi ba yan ang naging controversial ni Yorme na si Eddie at saka si Patty? May mga lagay-lagay dyan. Kaya isa yon sa dahilan, di ba? Siguro nakita ni Yorme, mukhang magulo. Tsaka natural, ang masusunod si Erap kasi siya yung mayor, siya vice lang. Siguro habang magka-tandem sila, medyo nag-observe lang siya. Di ba? Bagamat nagsama nga sila at yun na nga nangyari, mukhang habang tumatagal, 3 years lang yun, di ba? Tumatagal, nag-iiba na yung landas nitong si dati Pangulong Erap. So, tuloy natin guys, tuloy natin ha. Papa-interview siya sa news. Ang sabi ko sa kanya, nanalo ka na, sabi ko. Ang daming kwento. Pero ito, alam ko to. Di ba nung kampanya nyo ni Tito Joseph, ang sabi mo, bukod sa pera ng partido, dumukot ka pa sa sarili mong bulsa na ipinangkampanya mo. Di ba binigyan ka ng tseke ni dating Pangulong Erap, 51 million pesos. 51, hindi ka makakapagkaila sa akin. Alam ko yan, alam ko ang kwento ng 51M na yan. Hindi siya kumibo. Maya-maya sabi niya, yun naman nanay, binigay niya, pinabayad ko din sa mga tarpaulin, sa mga, kung ano-ano na yung sinabi niya. So, tama naman si Yorme, di ba? Yung 51 million, personal yon ni Erap. Natural, tutulungan niya kasi nakipag-partido siya kay Erap dahil alam ni Erap na malakas itong si Yorme dito sa Maynila. Itong si Yorme, guys, kahit ilang beses ang tumakbo ng pagkakonsyal, ni minsan hindi yan natalo. Talagang pumapatok si Yorme. Kaya nga sa kanya nakipag-tandem, di ba? Itong si Erap dahil alam niya malakas yan dito sa Maynila. Ganyan talaga sa politika, di ba? Kapag kakampi mo na, natural susuportahan mo. At yung perang binigay ni Erap, kung totoo man yan guys kasi nagsasabi itong si Christy Permit, parang nandun siya nung nagkapirma ng cheque, di ba guys? Di ba pagka nag-issue ka ng cheque, hindi mo naman ipapakita kung kani-kanino, di ba? Personal yan, di ba? O yaabot mo yung cheque, ito yung para sa'yo. Di ba one-on-one lang yan? Sige, ipapangalan sa'yo. At tama naman si yun, may natural, gagamitin yon sa kampanya, yung mga materials na, yun na, tarpaulin, mga flyers, mga sombrero, t-shirt, at kung ano-ano pa. Natural, gagastosan niya dahil nakipag-alyansa itong si Erap, di ba? Taga saan man niya si Erap, di ba? Tapos lumipat lang sa Maynila dahil niya sa plano niyang tumakbo. So, ibig sabihin, ganun talaga sa politika ay naggagamitan lang din talaga. Kasama na yun. Yun si Christy Permin kasi, di ba? Pang showbiz kasi ito guys eh. Kaya hindi niya halos maintindihan ang ng politika. Yung laro ng politika. Ganyan talaga. Kahit sino pa, kahit hindi yan si Yorme at kahit hindi yan si Isko, ay si Erap, natural pag magkatandem, gagastosan yan. Kung sino yun, siyempre, mas mapera si Erap, naging presidente, di ba? Natural susuportahan niya dahil nga sumanib pera sa kay Yorme at kinuha niyang vice mayor para malakas nga ang kanilang alyansa, di ba? So, yun ang sagot natin. Personal yun, hindi sa pera ng taong bayan yan, hindi galing nga sa korupsyon, pera ng bigay ni Erap para sa kanilang kampanya. Alright? So, tuloy natin guys. Huwag na po tayo
tayong lumayo, utang na loob, ang ating pinag-uusapan tungkol kay dating Vice Mayor Danny Lacuna na anak nitong si Mayor Hani. Huwag na po tayong lumayo. Si Erap na lang ang tingnan natin, di ba? Kinalaban niya, di ba? Kinalaban niya, yun, di ba? Ang Dahil, hirap pala ito, ng may nag-text labanan. So, yun guys, di ba? Kinalaban daw niya si Erap. Paano di kakalabanin? Ano bang nagawa ni Erap dito sa Maynila? Guys, matagal ako dito sa Maynila. Di ba? Nung panahon ni Erap, talagang nadugyot din ang Maynila. Di ba? Yung kinukwento ko kanina, guys. Di ba? Hindi lang yun. Sa lahat ng kalye, may tindahan. May tindahan, guys, sa lahat ng kalye, kahit daanan ng pedestrian lane na talagang ang dami. Ang daming kalat. Kasama na yung Divisoria na hindi rin niya nalinis-linis na ayos-ayos. Kaya nung umupo si Yorme, nung unang ginawa niya, nilinis niya yung Divisoria, pati yung kalye, yung mga pedestrian lane. Naalala nyo guys, panahon ni Pangulong Duterte, di ba? Nag-implement siya dahil nakita na napakagandang ginawa ni Yorme sa Maynila. In-implement yan sa buong Pilipinas. Kaya noon, di ba, yung mga nagtitinda sa mga kalye-kalye, guys, sa mga kalsada, tinanggal lahat yun, guys. Tinanggal, binawal yun, pinagbawal yung mga nagtitinda sa kung saan-saan. At hinaharangan na yung mga pedestrian lane. Oh, 'di ba? Dahil maganda yung ginawa ni Yorme, pati si Pangulong Duterte ay gumaya na rin. Kaya natural kakalabanin niya kung nakita niya na parang napapabayaan na yung Maynila, 'di ba? Nandudumihan na, dugyot na. So, yung gaya na sinasabi ko, guys, nag-o-observe lang siguro si Yorme nung panahon na yun. Alright? Tuloy natin. Nay, di ba, kay Mayor Alfredo Lim, yun din ang ginawa niya. Ha. Sabi niya, tama. Lahat ng taong tumulong sa kanya, kinalaban niya. Yun. Ako, pag sinukat mo yung puso ko, alam mo yan, Romel, hindi dahil sa magkakasama tayo sa industriya. Nung unang ipakilala ni Daddy Wawi Rojas, itong si Isko Moreno sa showbiz, sa Mariposa Publications niya dinala. Kami ang unang nagbigay ng cover kay Yorme Isko sa Teen Stars. Yan yon. Kaya bahagi kami ng mga unang araw sa showbiz ni Yorme Isko. At in fairness, naging maayos naman sa mga press people. Pero alam mo, ang nakakarating sa akin, yung mga tumulong sa kanya sa Maynila, sa pagpuposte sa kanya, hindi naman niya binabalikan pagkatapos. Ikaw, Romel, di ba nangampanya ka para kay Mayor Isko Moreno nung kumandidato siya? Ay, opo. Nagandidaan po ako sa kanya. Ako yung sumasampa sa entablado niya bago siya sumampa. Kaya hindi ko makakalimutan yun. Ikaw ang jester, ikaw ang tagapagpakilala. Pagkatapos ng eleksyon, nagkausap pa ba kayong dalawa? Hindi na po. Wala na pong chance. Walang ganon. Wala pong ganon. So, totoo yung So, sinasabi niya dito, guys, na wala daw utang na loob si Yorme sa mga tumulong sa kanya, di ba? Pero kung pagbabasehan mo yung tumulong sa kanya, natural nakatulong din siya, di ba? Sa mga nakasama niya sa politika. At yung sinasabi nito, kagaya sabi niya, Romel, di ba? Ikaw yung nag-host nun, di ba? Siguro siya nag-i-introduce. Medyo hindi ko nga medyo pansin to pag tumulong ka kasi, guys, kailangan di mo wag kang maghanap ng kapalit. Kagaya ako, di ba? 2022, nung tumakbong presidente si Yorme, hindi ko namang kakilalang personal si Yorme. Hindi ko naman sa ka-close, guys. Hindi nga kami nakita ng personal yan sa sobrang busy niya, di ba? At talagang ako, dahil naniniwala ako sa prinsipyo niya na makakabuti sa ating bansa, nilaban ko, sinuportahan ko ng walang kapalit na bayad. Kaya mga gamit ko ngayon, guys, kagaya nito, Isko, at saka yung marami pa akong pinamigay yung isa pang sombrero ko, ito. Saan ba yun? So, ito guys, itong t-shirt ko na to, yan, God first, at saka yung mga ibang sinusuot ko na papanood nyo naman siguro, guys, di ba? Lahat yan ginastusan ko, personal na pera ko lang yan, guys, dahil lang sa prinsipyo ko rin na sa tingin ko itong si Yorme talaga ang pag-asa ng ating bayan. Hindi lang yan, pumunta pa ako, guys, sa probinsya. Gumastos din ako dun. Sumakay ako ng bangka. May vlog ako, guys. Balikan nyo, 2022, bago mag-election.
pinamigay ko yung mga tarpaulin, pinandikit ko, di ba? Namigay ako ng flyers, lahat ginawa ko. Pero hindi ako humihingi ng kapalit na sinasabing utang na loob. Kasi gusto ko yun eh. Naniniwala ako sa tao sa prinsipyo niya na maging maayos ang ating bansa, di ba? Bilis kilos nga, di ba? Kaya wala sa atin yun. Ang sinasabi nito, kada tulong niya, kailangan daw may kapalit. So tayo, hindi tayo ganun. Pag sumuporta ka, walang halong kapalit. Parang kay BBM lang nga guys, di ba? Yung mga sumuporta kay BBM. Nung nanalo na si BBM, di ba? Yung mga BBM vloggers, dami yan sila Marlica, sinasabing dahil daw hindi sila nakakuha ng pwesto, kaya sila kumalaban. Kaya BBM dahil hindi raw kinilala, di ba? O walang utang na loob itong si BBM, kaya bumaliktad sila. At ngayon, number 1 ng kritiko sila ni BBM. Tayo, hindi tayo ganun guys. Di ba? Gaya na sabi ko, personal ito, gusto ko to, di ba? Naniniwala ako kay Yorme na maayos na yung bansa. Isa sang tunay na leader, mahirap siya, may malasakit siya. Kaya ako to ginagawa. Hindi para bayaran ako ni Yorme kahit singkunduling. Kaya ginagastosan ko para sa prinsipyo. Alright? So, tuloy natin guys. Rating na yung mga taong tumulong sa kanya nung maposte siya bilang mayor, di ba? Yun yan. At saka hindi na po yung utang na loob ang pinag-uusapan sa Maynila ngayon. Literal ng utang. Literal ng utang. Grabing literal na utang talaga na. Wala na loob, utang na talaga. Alam mo kung bakit? Ano yung utang? Nung panahon ng pandemya, nung nakaupo pa siyang mayor, nagkautang-utang ang Maynila, bilyon ang halaga. Tapos, iniwanan niya yung utang. Tumakbo siyang presidente. Tignan mo talaga, no? Di ba tumakbo siya bilang Pangulo? Nakakaloka, no? Sana man lang nagdaan mo na siya bilang... So yun guys, napanood nyo, di ba? Anong huling sabi niya? Na iniwanan daw ni Yorme itong si Mayor Hani Lacuna ng bilyong-bilyong utang. So, di ba? Talagang matindi, di ba? Kasi parang noong 2022, itong si Christopher Min, naalala ko talagang pinag-iinitan na itong si Yorme. Hindi ko alam, baka meron siyang personal na galit guys, di ba? Dito kay Yorme, para sabihin niya yung sa mga ganyang bagay, di ba? Nakasiraan dito kay Yorme. So ngayon, sinasabi niya bilyong-bilyong inutang niya kay Hani Lacuna. Totoo yan guys, hindi naman yung kaila, alam naman natin, at alam din ni Hani Lacuna. At sana mismo guys, ang sasagot dito, saan ba napunta ang bilyong-bilyong inutang ni Yorme sa Maynila? So narito guys, si mismong Hani Lacuna ang magbibigay ng sagot. Pasok Hani Lacuna. So yun guys, napanood yun, di ba? O, ano sabi niya nila kuna? Yan o, nakita nyo, tumambad. Mga project, mga ginawa ni Yorme. Di ba? Kung nakita nyo, 2022 yan, bago may election. Nung nilabas ni Hani Lacuna. Yan sana mismo naglabas guys. Di ba? At sino nakikinabang ngayon sa inutang ni Yorme? Yung mga public hospital na world class, na bagong hospital ng Maynila. Yung mga public hospital na eskwelahan, world class din na may air condition, di ba? 4 yun guys. Ngayon pinapakinabangan ng mga estudyante. Yung mga Baseco compound, mga condominium, di ba? Ngayon pinapakinabangan na, tapos na lahat. Yung hospital field, sino bang nakinabang nun? Hindi lang taga Maynila, di ba? Yung mga bakuna, pinakita naman kasama pa si Doc Willie Ong, di ba? So eto yun. Kaya kung makapagsalita itong si Christopher Min, akala mo malinis din siya, di ba? Wala nang malinis sa atin. At alam naman natin itong si Christopher Min, marami rin itong kaaway ng mga malalaking artista. Yung huli niyang nakaaway, itong si Bea Alonso, na kung saan nagkaroon pa ng demandahan sa ngayon, di ba? Nagkaroon ng cyber libel case. Kaya kahit anong paninira, pabalik-balik lang ang issue, nagbenta ng Divisoria, nangutang ng bilyon-bilyon si Yorme, may nagawa at may resibo naman, di ba?
Kaya wag nilang sabihin na yung kasiraan ni Yorme ay wala naman talagang patutunguhan. At kung meron man, hindi magsampa sila ng kaso. Basta tayo guys, naniniwala tayo ng prinsipyo natin ay si Yorme ang pag-asa ng Maynila at ang pag-asa ng ating bansa. Alright? So, ganito lang po. Buhay susunod yung vlog. Thank you very much, Manila. God